sa ulo ng mga humahataw na balita. Hataw Balita. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. binigyang diin ang mga benepisyo sakaling maisakatuparan na ang mga proyektong pang-infrastruktura ng pamahalaan. Hataw Balita. Senate President Juan Miguel Zubiri tiniyak kay House Speaker Martin Romualdez na magiging bukas ang Senado sa isinusulong ng Kamara na pag-amyenda sa economic provisions ng saligang batas. Hataw Balita. Department of Justice plano na magdabas o isailalim sa International Lookout Bulletin ang mga suspect sa pagpatay kay Negros Oriental Gobernador Roel de Gamo. Hataw Balita. Sawa ng pinaslang na si Gobernador Roel de Gamo, naghain ng petisyon para sibakin sa Kamara si Negros Oriental 3rd District Representative Arnolfo Tevez Jr. Hataw Balita. Mga lider ng kartel ng sibuyas sa bansa papangalanan na ng mga kongresista sa pagpapatuloy ng House Committee on Agriculture and Food sa Martes. Hataw Balita. At hanggang 2 pesos per liter na rollback sa produktong petrolyo inaasahan bukas. Hataw Balita. Una sa ating mga humahataw na balita, inisa-isa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga benepisyo sakaling maisakatuparan na ang mga proyektong pang-infrastruktura ng pamahalaan. Sa kanyang vlog, binigyang diin ni PBBM na makalilikha ng trabaho ang mga infra project, lalo na sa mga laborer at skilled worker. Sa pagsasaayos din ng railway system at pangunahing kalsada, mareresolbaan niya ang problema sa daloy ng trapiko sa Metro Manila. Pakinggan po natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa pagpapaganda ng ating mga railway system, hangad nating hikayatin ang mas maraming tao na gumamit nito at mabawasan ang pribadong sasakyan sa kalsada. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., oportunidad ito upang magkaroon ng bagong energy system ang bansa. Susi sa pagsusulong ng digitalization, matutugunan ang epekto ng climate change at mapalalakas ang turismo sa Pilipinas. Sari-saring mga paliparan ang nakatakdang gawin. Sa pamamagitan nito, magkakaroon ng mas maraming pagkakataon ang mas maraming probinsya sa ating bansa. Napakarami po nating mga magagandang lugar at kailangan lang ay gawin nating accessible at tiyak ay dadayuhin tayo ng ating mga turista. Kamakailan, inaprubahan ng National Economic and Development Authority Board sa pangunguna ni Pangulong Marcos Jr. ang 194 flagship infra projects. Ang mga nakalinyang proyekto na ito ay may kinalaman sa digital connectivity, health, power at energy at agrikultura. Hataw Balita. Nagkausap na umano sina House Speaker Martin Romualdez at si Senate President Juan Miguel Zubiri tungkol sa issue ng charter change o CHACHA. Ayon kay Romualdez, tiniyak sa kanya ni Zubiri na magiging bukas ito sa isinusulong ng Kamara na pag-amyenda sa economic provisions ng saligang batas. Hinihintay na lang din daw ng Senado ang report na manggagaling sa Senate Committee on Constitutional Amendments and Revision of Codes na pinamumulaan ni Senator Robin Padilla para sa nararapat na plenary action. Nauna nang sinabi ni Zubiri na hindi prioridad ng Senado ang CHACHA. Kinwestiyon din ito ang mabilis na pag-aproba ng Kamara sa panukalang batas na nagsusulong ng CHACHA, bagay na dinipensahan naman ni Romualdez. Ngayong araw, nakatakdang sumalang sa Senate Committee hearing ang mga panukalang batas ukol sa planong pag-amyenda sa konstitusyon. Gayunman, sinabi ni Romualdez na posible umano itong ma-reschedule ayon kay Zubiri. Hataw Balita. Nilinaw ng Bureau of Immigration o BI na hindi requirement ang yearbook para makapagbiyahe abroad. Ang pahayag ng BI ay kasunod ng nag-viral na istorya ni Cham Tanteras, ang biyaherong naiwan ng kanyang flight papuntang Israel noong Disyembre dahil sa mahabang interview ng immigration officer na nag-require pa na magpresenta ng yearbook.
Ayon kay BI spokesperson Dana Sandoval, inimbestigahan na ang kanilang ahensya ang insidente. Gayunman, sinabi nito na ang masusing screening na ginagawa ng BI ay sa gitna ng dumadaming kaso ng human trafficking at illegal recruitment. Hataw Balita. Gumagamit na rin ng sound navigation and ranging o sonar equipment ang mga miyembro ng Search and Rescue Operations sa paghahanap sa nawawalang medical evacuation chopper sa Palawan. Ang sonar equipment ay ginagamit upang madetect at malaman ang kinaroroonan ng mga bagay na nasa ilalim ng tubig sa pamamagitan ng tunog. Ayon sa Coast Guard Station Southwestern Palawan, sinimulan itong i-deploy noong Biyernes, March 17 sa karagatang pinaghihinalang pinagbagsakan ng chopper na kilala rin sa tawag na Yellow Bee. Gayunman, sa kanilang pagdating sa lugar noong araw ding yaon, hindi makabasa ng imaging data ang sonar dahil sa lakas ng agos ng tubig. March 1 nang mawala ang Yellow Bee na hinihinalang bumagsak sa karagatan ng Brooks Point at Balabac. Lula nito ang isang piloto, isang nurse, isang pasyente at 2 iba pa. Hataw Balita. Plano ng Department of Justice o DOJ na maglabas o isailalim sa International Lookout Bulletin ang mga suspect sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Roel de Gamo. Ayon kay DOJ spokesperson Assistant Secretary Nico Clabano, ito'y bilang pag-iingat lalo na't nadagdagan pa ang mga kaso kaugnay sa insidente. Bagamat sa ngayon ay maaari pang lumabas ang mga suspect ng bansa dahil hindi pa sila pwedeng pigilan, ang pagdalagay niya sa kanila sa International Lookout Bulletin ay para magkaroon ng records ang pamahalaan ng Pilipinas kung saan ang mga ito pumunta at iba pang mahalagang detalye ng kanilang pagbiyahe. Una nang sinabi ni DOJ Secretary Crispin Boying Remulla na may ilan pa silang tinitingnang persons of interest sa kaso ni De Gamo. Hataw Balita. Naka-confine pa rin ngayon sa ospital sa Negros Oriental ang 5 biktima ng Pamplona Massacre na nagtamo ng malulubhang sugat sa katawan. Ang ilan naman ay nakalabas na pero apektado na ang kanilang araw-araw na paggawa. Si Lalaine Moreno, humahataw. Hataw Balita. Nasa ospital pa rin sa Negros Oriental ang 5 sa 17 biktima na sugatan sa Pamplona Massacre. Ilan dito ay tinamaan ng maraming bala sa katawan kaya kinailangang operahan at nananatiling under observation pa. Ayon sa Joint Task Force o JTF Negros, isa sa mga pasyente ang key witness sa massacre na maaaring makapagtuturo sa identity ng iba pang suspect sa nangyaring massacre na ikinasawi rin ni Negros Oriental Governor Roel de Gamo. In one way or the other is magamit ang kanilang mga statements para sa pag-usad ng kaso. Siguro more of the identification. Kailangan kasi natin ma-establish yung identification, especially if ang sinasabi natin dito yung 10 na nagpasok talaga doon sa bahay ni Governor. Siniguro naman nila ang kaligtasan ng mga witnesses pati ng kanilang pamilya. Na talagang may panganib sa buhay nila. So yes, part ng mandate ng task force, yung pangatlo, is to secure the witnesses, secure the family, secure the people of Negros Oriental. Nitong linggo, March 19, maagang tumulak ang mga sundalo at tauhan ng Department of Labor and Employment o DOLE upang isa-isang hatiran ng tulong ang mga biktima at ang mga naulilang pamilya ng mga nasawi. Bawat recipient ay binigyan ng 30,000 pesos worth ng bigas, mais, timbangan at plastic na maaari nilang pagkakitaan. Ang ato is to ease the pain no sa families nila nga at least na lang man nga ang Department of Labor na ay mahatag for an alternative livelihood nga at least na lang man nga ang nangawala sa ilang kinabuhi at least nga makakuan kay mga breadwinners pudto sila. Si Tatay Rodilio Kinikito, kahit 2 linggo na ang lumipas, umiiyak pa rin kapag naaalala ang mapait na sinapit ng kanyang asawa na si Barangay Chairman Florenda Kinikito. Magkasama silang pumunta kay Governor de Gamo noong March 4 upang humingi ng tulong para sa kanilang constituents. Pero hindi man lang anya niya nagawang iligtas ang kanyang misis dahil kasama siya sa mga niratrat ng suspect.
Otong pagtanaw na ako nga patay na si misis pero gahapa ko diri sa kuan. Kilid nilang gobernador. Mutindog ta ko kay akong kay simpre asawa god. Mutindog ta ko kay akong halopon ihawiran magustulog ka tao nga ayaw tindog kay. Pero ila istorya hinay ra kayo. Kay doon ra biya ang gunman. Ayaw tindog kay mahurot kapatayan ni kay naunang aso-aso pa ng bala. 49 na taon niyang kasama ang kanyang misis araw-araw pero ngayon mag-isa na lang siya sa bahay. Handa naman itong tumistigo sa korte laban sa mga sospek. O ihatag manggaling na muna akong ampingan na nga kuan nga panginabuhian ako kay pait kayo bisan pag inana nga ipanghatag sa kuan nga patay na sa kapitan. Nakaligtas man sa pamamaril at nakalabas na ng ospital si June, iniinda pa rin ito ang sugat sa katawan. Dumaan ang bala sa kanyang bibig at tumagos sa kaliwang panga. Tinamaan din ang kanang kamay nito. Hindi pa tuluyang gumagaling ang kanyang sugat, kaya apektado ang kanyang pananalita at pagkain. Biglang nagkaputukan, tapos lumingon ako. Pero parang yun yung panahon na yun na paglingon ko siguro kasi dito dumaan yung bala, tapos tumagos sa... Tapos pag ganon ko, may tama rin dito sa kamay. Baka sa panahon na yun, yung paglingon ko, yun yung panahon na tinamaan. Pero hindi ko na malaya na may tama ako. Ayon kay June, hindi na mabubura pa sa kanyang alaala ang pangyayaring muntik ng kumitil sa kanyang buhay. Hindi na maibabalik ang buhay ng mga nasawi sa kalagim-lagim na masaker. Pero umaasa ang DOLE na kahit papaano ay maibsan ng kaunti ang kalungkutan ng mga naulilang pamilya ng mga biktima sa pamagitan ng kanilang tinanggap na livelihood starter kit. Samantala ngayong araw, balik opisina na ang byuda ni Governor Digamo at Pamplona Mayor Janice Digamo. Tiniyak ng mga otoridad na nakahanda na ang maigpit na seguridad para sa alkalde. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Lilin Moreno, humahataw. Hataw Balita. Naghain ng petisyon si Pamplona Mayor Janice Digamo, asawa ng napaslang na si Negros Oriental Governor Roel Digamo, para patalsikin sa Kamara ang tinuturong suspect na si Negros Oriental 3rd District Representative Arnolfo Teves Jr. Sa isang panayam, sinabi ni Mayor Digamo na umaasa siya na susuportahan ng mga mambabatas ang kanyang petisyon. Kaysa rin ng alkalde sa mga nananawagang umuwi na sa Pilipinas, si Congressman Teves upang sagutin ang mga aligasyong ipinupukol sa kanya sa pagkamatay ni Governor Digamo. Ngayong araw, magkakaroon ng pagdinig ang House Committee on Ethics and Privileges para pag-usapan ang kahihinatnan ni Congressman Teves matapos itong mabigong umuwi ng Pilipinas kahit expired na ang kanyang travel clearance. Hataw Balita. Pinag-aaralan na ng Philippine National Police o PNP kung anong legal remedy ang maaaring gawin ng PNP, Criminal Investigation and Detection Group o CIDG, kaugnay sa na-dismiss na kaso sa iligal na baril at pampasabog laban kay Negros Oriental 3rd District Representative Arnolfo Teves Jr. Ayon kay PNP spokesperson Police Colonel Jean Pajardo, sa ngayon ay wala pang kopyang natatanggap ang CIDG kaugnay sa na-dismiss na kaso. Gayunman, sinabi ni Pajardo na naniniwala sila na malalakas ang 7 pang ibang kaso na isinampa ng PNP laban sa mambabatas. Pakinggan po natin ang pahayag ni PNP spokesperson Police Colonel Jean Pajardo. Kumpiyansa po ang CIDG na malakas ang isinampa nilang kaso at hawak na mga ebidensya laban kina Congressman Teves at iba pang mga sangkot sa kaso. Na-dismiss ang isang kaso laban kay Teves dahil hindi dito nakapangalan ng mga baril na nakuha sa isa nitong property kundi sa nagngangalang Roland Pablio. Hataw Balita. Paigtingin ng National Task Force on the Disbandment of Private Armed Groups o NTF-DPAG
ang kanilang pagakbang sa pagsupil sa mga armadong grupo sa iba't ibang panig ng bansa. Ito'y sa gitna ng pananambang at pagpatay sa mga lokal na opisyal nitong mga nakaraang linggo. Ayon sa chairman ng NTF-DPAG at kalihim ng Department of the Interior and Local Government o DILG na si Secretary Benhur Abalos, nais ng kanilang ahensya na palawakin ang kanilang mga nagawa sa Mindanao nang sa gayon ay maramdaman din ito sa ibang lugar sa bansa. At sa ating ulat panahon, sa kasalukuyan ng Northeast Monsoon po o ang hanging amihan ay nakakaapekto na lamang sa extreme northern Luzon. Maasahan naman po ang magandang panahon sa buong kapuluan. May mga posibleng isolated rain showers o thunderstorm din na maaaring mangyari sa bansa. At magandang balita, wala po tayong minomonitor na bagyo o low pressure area sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility o PAR sa susunod na mga araw. Asahan po ngayong araw na makararanas ang Batanes at Babuyan Islands ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may mahihinang pag-ulan dahil sa hanging amihan. Sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa, maasahan po natin ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan o ng malakas na ulan na may pagkulog at pagkidlat dahil sa easterlies o localized thunderstorms. Manatiling alerto sa posibleng biglaang pagbaha at pagguho ng lupa, kaya pag-iingat pa rin po para sa ating mga kasangbahay. Ang agwat ng temperatura para po sa Lawag ay maglalaro mula 22 hanggang 33 degrees Celsius, sa Tugigaraw mula 23 hanggang 33 degrees Celsius, sa Baguio City naman mula 15 to 24 degrees Celsius, sa Metro Manila 24 to 33 degrees Celsius, sa Tagaytay mula 21 to 30 degrees Celsius, at sa Legazpi City mula 24 hanggang 31 degrees Celsius. Sa Puerto Princesa naman, asahan po natin na maglalaro ang temperatura mula 26 to 32 degrees Celsius, sa Tacloban 25 to 30 degrees Celsius, 24 to 30 sa Cagayan de Oro area, sa Cebu 25 to 31 degrees Celsius, sa Iloilo 25 to 32 degrees Celsius, 24 to 33 sa Davao City area, at sa Zamboanga mula 24 hanggang 33 degrees Celsius. Magandang balita po dahil sa kasalukuyan, wala po tayong nakataas na gale warning sa anumang baybayin ng bansa. Kaya ang ating pong mga kababayang mangingisda, pati na rin ang may malilit na sasakyang pandagat, malayang makapapalaot sa mga nasabing baybayin. Ang araw po ay sisikat alas 6:01 ng umaga. Tandaan sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo'y magpasalamat sa Diyos na may lalang. Hataw Balita. Samantala, matagumpay na naisagawa ang Marawi City Plebiscite nitong Sabado, March 18. Ito'y kaugnay sa mungkahi na magkaroon ng dalawang bagong barangay sa lungsod. Sa tala ng Commission on Elections o COMELEC, nasa 1,421 voters ang bumoto ng yes, 948 dito ay para sa Buganga 2 mula sa Mother Barangay na Buganga, habang 473 naman ang para sa Datu Dalidigan na galing naman sa Barangay Sagunsongan. Bago pa man ang araw ng botohan nitong Sabado, nauna nang nakipagpulong si COMELEC Chairman Attorney George Ervin Garcia sa Marawi City officials upang matiyak na maayos ang nasabing event. Binisita rin ni Garcia ang ilang opisyal sa Lanao del Sur Province. Hataw Balita. Nakatakdang ipagpatuloy ng House Committee on Agriculture and Food sa Martes, March 21 ang investigasyon nito hinggil sa umano'y hoarding o pagtatago ng mga agriculture product na nagdulot ng pagtaas sa presyo ng sibuyas at iba pang pagkain sa bansa. Sa isang pahayag nitong linggo, March 19, ipinangako ni House Speaker Martin Romualdez na ipakukulong ang sinumang mapatutunayang nagsisinungaling sa harap ng House panel na pinamumunuan ni Quezon 1st District Representative Mark N. Berga. Plano ng ilantad ng mga kongresista ang pagkakakilanlan ng mga umano'y dawit sa kartel ng sibuyas sa bansa, kasabay ng paniniyak na mapapanagot ang mga financier at negosyanteng sangkot sa usapin. Matatandaang ipinakulong ni Romualdez sa nakaraang pagdinig ang tatlong opisyal ng Argo International Forwarders Incorporated
matapos tumangging makipagtulungan sa isinasagawang investigasyon. Nalip ang contempt charges laban sa 3 opisyal matapos mangako na makipagtulungan nila at iharap nila sa komite ang dokumento na magbibigay linaw ukol sa pagmamanipula ng presyo ng sibuyas at maging ang pagkakakilanlan ng mga dawit sa usapin. Binigyang diin ni Enverga na layunin ng kanilang komite na ibaba ang presyo ng sibuyas sa bansa at upang buwagi ng umano'y kartel ng mga gulay sa bansa. Binalaan din niya na hindi patatawarin ng kanyang House panel ang sinumang nagbabalak na makipagsabuatan sa mga trader kahit pa sila'y mula sa ahensya ng pamahalaan dahil kasama sila sa mga nagpahirap sa mga Pilipino. Inaasahan ni House Speaker Romualdez ang kooperasyon nila Argo President at General Manager Efren Zoleta Jr., Operations Manager Jan Patrick Sevilla at Legal Counsel John Ryan Cruz sa pagtukoy sa pagkakakilanlan ng mga hoarder ng sibuyas sa bansa. Hataw Balita. Oy, abiso po sa ating mga motorista kung kaya pa po na bukas na ho kayo magpakarga dahil may malaking rollback sa presyo ng produktong petrolyo bukas, March 21. 1 peso and 70 centavos hanggang 2 pesos kada litro ang itinatayang bawas presyo sa kada litro ng diesel. 1 peso and 20 centavos hanggang 1 peso and 50 centavos naman ang inaasahang rollback sa gasolina, habang 1 peso and 90 centavos hanggang 2 pesos and 20 centavos ang bawas presyo sa kerosene. Ayon sa mga oil company, bumagsak ang presyo ng petrolyo dahil sa pagsasara ng malalaking bangko sa Estados Unidos at sa pangamba ng global recession. Battle plans kontra oil spill inilatag ng lalawigan ng Batangas Province. Samantala, University of the Philippines Marine Science Institute hinihikayat ang publiko na gumamit ng geotag photos para mabantayan ang oil spill. Si Benedict Samson humahataw. Hataw Balita. Magkatuwang na pinaghahandaan ng pamahalaang panlalawigan ng Batangas, Regional Disaster Risk Reduction and Management Council 4A at pribadong sektor ang banta ng tumagas na langis mula sa lumubog na MT Princess Empress sa bahagi ng Nauhan na Oriental Mindoro. Kabilang rito ang paggawa ng mga absorbent barriers gamit ang mga bunot ng nyog at fish nets, paghahanda ng mga food packs para sa mga maapektuhang pamilya at water quality testing sa pamamagitan ng Provincial Government Environment and Natural Resources Office. Makikipag-ugnayan na rin ang Department of Environment and Natural Resources Office sa mga registered treatment facilities na maaaring pagdalhan ng mga makokolektang crude oil na itinuturing na hazardous waste. Nauna nang nagbabala ang University of the Philippines Marine Science Institute o UPMSI na maaaring umabot ang oil spill sa Verde Island Passage at iba pang bahagi ng Batangas dahil sa pagbabago ng direksyon ng hangin na dulot ng paghina ng amihan o northeast monsoon. At upang matutukan ang pagbabantay sa oil spill, inihikayat ng UPMSI ang publiko na gumamit ng geotag images gamit ang Global Positioning System o GPS camera. Upang makapag-send ng pictures, maaaring pumunta sa bit.ly/mtpe_GPS. Maaari ring iskan ang QR code na ito upang mapunta sa Google Form na kung saan sasagutan ang mga detalyeng hinihingi ng UPMSI. Sa Verde Island Passage na karagatan sa pagitan ng Batangas at Mindoro, inaasahan na unang tatama ang kumalat na langis. Kaya labis na nababahala ang pamahalaang palalawigan ng Batangas dahil dito makikita ang pinakamaraming bilang ng isda, corals, seagrasses, mangroves at iba pa. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Benedict Samson, humahataw! Hataw Balita. 33 minuto makalipas pong ika-5 ng umaga sa pagpapatuloy ng Hataw Balita Pilipinas. Magkatuwang na tinulungan ng UNTV News and Rescue at MCGI DRRT ang isang lalaki na aksidente dahil sa baku-bakong kalsada sa Apalit, Pampanga. Si Leslie Videm humahataw. Hataw Balita. Nagtungo ang isang concerned citizen sa UNTV News and Rescue Office upang humingi ng tulong dahil sa isang motorcycle rider na naaksidente dahil sa baku-bakong kalsada sa Barangay Sampaloc, Apalit, Pampanga.
Sabi ko, diyan ka muna ako, tatawag lang kami ng tutulong, ambulansya ka ako. Yun nga, naisip ko nga, yung UNTV nga malapit. Yun ang pinuntang ko agad. Kinilala ang biktima na si Jerome Yuson, 29 anyos, na taga Bulaon, City of San Fernando, Pampanga. Nakaranas ng pananakit sa kanang balikat at nagtamo ng sugat sa kanang tuhod, kanan at kaliwang kamay ang biktima. Nakaagad namang nilapatan ng pangunang lunas ng UNTV News and Rescue Team. Ayon kay Ricky Munoz, mabilis ang takbo ng biktima sa bako-bako at butas-butas na kalsada. Kasunod lang namin siya, ang bilis niya, in-overtake kami. Sabi ko, pag tawid ka ako nito, opsos ka ako, aksidente yan, maka-aksidente ka ako, delikado ka. Yung pagkasabi ko, nakita ko talagang sumirpo na po siya. Bigla, mabilis po talaga siya. Delikado talaga yung daan. First time ko wala po, bigla na lang po ako nagulat, malalim yung bako dyan. Kaagad namang nagtungo ang UNTV News and Rescue Team upang rumisponde kasama ang barangay police. Tulad niyo po, nagpapasalamat ko rin dahil malaking tulong sa amin yan. Sa bayan natin, sa set bayan natin. Alamin na po, Pagkatapos malapatan ng pangunang lunas, ay katuwang naman ang Apalit Rescue upang madala sa Jose Bilingad Memorial General Hospital ang biktima. Panawagan naman ng concerned citizen sa kinauukulan at paalala rin ng barangay official. Talagang kulang sa warning device para may babalaman lang sana. Kasi kung talagang ngayon ka palang mapapadaan dito, mabibigla ka talaga eh. Kasi pag doon sa dulo mabilis, makinis ang daan. Pagdating dito, yun na, bubulaga ka na lang sa kanal. Malalalim pa naman. Pagdating dito sa ating Sampalo, Kapalit, medyo mag-ingat po kayo, lalo na pagpaguan. So, medyo nakakasada natin dito dahil sa mga ulan, tapos inaabot pa lang baka. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula dito sa Apalit, Pampanga, Leslie Widem, humahataw! Hataw Balita! Nagtapos na nitong March 17 ang 20 personnel ng Orani Municipal Risk Reduction and Management Office, Marshals at Environment Natural Resources Office sa 3 araw na rescue training ng UNTV News and Rescue. Nagpasalamat naman ang alkalde ng Orani sa pagsuporta ng UNTV sa kanilang bayan. Para sa balita, nagbabalik si Leslie Widem. Hataw Balita! 12 taon ng rescue medic ng Municipal Risk Reduction and Management Office ng Orani, Bataan, si Raquel Romero. Tuwing duty, aabot sa 3 pasyente kada araw ang kanilang nabibigyan ng tulong. Karamihan sa mga ito, biktima ng vehicular accident. Nagdadala rin sila ng mga pasyenteng may sakit. Bukod pa ang responde tuwing may sunog at kalamidad. Sa kabila ng hirap sa trabaho, hindi ito alintana ni Raquel. Anya, mahal niya ang kanyang tungkulin. Sobrang sayang mararamdaman, lalo na kung makikita mo yung smile ng isang pasyente at magsasalita siya ng, "Ma'am, salamat." Kumbaga parang yung sinasabi ko na wow. Kahit simple lang ang ginawa namin sa pasyente, yung simpleng thank you lang, napakasarap pakinggan. Para ba siyang mapupuno na o mabubuo na yung araw. Ganito rin ang pakiramdam ni John Louis Anduhuyan, isang firefighter at EMT ng MDRRMO ng Orani. Pero hindi natin pinapakita sa tao na gano'n na kumbaga mismo dapat sa'yo magsisimula yung lakas para rumisponde, para pagkatiwalaan ka para masabing rescuer. Hindi rin umano matatawaran ang sayang nararamdaman ni Louie tuwing nakakatulong siya sa kanyang mga kababayan. Parang nakikilala ka nila kahit sa parang sa pakiramdam mo kasi simple ka lang. Yung pala, kunwari sumakay ka ng jeep, biglang sabi, "Sir, libre na kitang pamasahe. Ako yung niligtas mo noong nakaraan. Nagpapasalamat ako." Yung mga ganun na masarap sa pakiramdam. Kaya naman patuloy ang pag-aaral nila Raquel at Louie upang ma-refresh at madagdagan pa ang kaalaman sa rescue na mas makatulong pa sa mga taong nangangailangan.
Sa hiling na rin ang pamunuan ng Municipal Risk Reduction and Management Office ng Bataan ng rescue training. Kabilang si Raquel at Louie sa mga participants na tinuruan ng controlled bleeding, wound management, backboarding, cervical collar application, proper bandaging, proper splinting, rescue breathing, cardiopulmonary resuscitation o CPR, choking management at pag-assess ng pasyente. Yung training na ibinigay natin sa kanila is bakit basic? Kasi rumeresponde na rin kasi sila yung mga members nila ng NDRMO and yung mga marshals nila ay nasa labas karamihan. So marami silang aksidente na na-encounter sa daan kaya napaka-importante na alam din nila kung paano magbigay ng standard first aid kasi minomodify kasi natin yung mga trainings natin depende doon sa paggagamitan nila. And which is sila is na i-consider kasi din natin sila as a first responders kasi sila yung nakakalat sa kalsada Sila yung mas madalas na unang nakaka-encounter or nakakakita ng aksidente. Nagpapasalamat kami kasi nabigyan kami ng opportunity na mabigyan ulit ng training, na-refresh kami. Tapos approachable kayo, lahat po kayo. Yun, sana mas marami pa kayong matraining para mas marami pa yung maging aware. Malaking maitutulong ko sa unang-una sa nangangailangan ng mga first aid. Pwede akong mag-response sa kanila. Anytime na mga ilangan sila, itong natutunan kong kaalaman na to, pwede po may bahagi sa kanila. Sa UNTV po, maraming salamat po. Hindi lang po sa sarili ko itong natulong, pwede ko po ito sa pamilya ko, at maitutulong ko po ito sa mga tao. Sa pamagitan niyo po ay pwede kong maging first aid at maging sa aking mga kapwa, magiging yaman nila ako. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinaalagahan. Leslie Widem, humahataw! Hataw Balita. Tinutulan ni Cebu City Mayor Michael Rama ang planong pagpapadala ng Cebu City Police personnel sa Negros Oriental. Si Edmond Hisola, humahataw. Hataw Balita. Magpapadala sana ang Cebu City Police Office ng 340 police personnel sa Negros Oriental sa tagubili ng Police Regional Office ng Central Visayas o PRO7 na palakasin ang seguridad doon kasunod ng pagpatay kay Gobernador Ruel Digamo at 8 iba pa sa loob ng kanyang residential compound sa bayan ng Pamplona noong March 4. Nagprotesta si Rama at sinabing ayaw niyang bawasan ang pwersa ng pulisya sa kanyang lungsod. Ako ay may rin statement, ayaw. Kulang magkita. Ayaw. Agad namang ipinaalam ni CCPO Chief Colonel Erinio Dalugdog sa PRO7 ang usapin. Sinabi ng opisyal ng pulisya na tinawagan niya si Colonel Noel Flores, Deputy Director for Operations ng PRO7 at ipinaabot ang mga alalahanin ng alkalde. Ipinaalam ni Flores kay PRO7 Director Brigadier General Jerry Biaris ang pagtutol ni Rama sa deployment ng mga tauhan ng CCPO sa Negros Oriental. Sumadya naman ang alkalde sa burol ni Governor Digamo nitong Lunes, March 13 para personal na ipaabot ang pakikiramay nito sa pamilya Digamo. Huling nakasamaan niya ni Rama si Governor Digamo nang makatanggap sila ng award mula sa Department of the Interior and Local Government o DILG. Dahil sa nangyaring insidente, ay pinahigpitan naman ni Cebu City Police Office Director Erinio Dalugdog ang seguridad ni Mayor Rama. Ipinag-utos ng CCPO Director sa kanyang 11 station commanders na higpitan ang seguridad ng alkalde kung saan man ito magpunta kahit hindi niya hinihingi ito. Hindi naman gusto ni Mayor Rama ang madaming security. I appreciated it, but wala maguna sa kung una dagan kay kong security. Nagasa concern akong pamilya. Kamo nga mga higalan ako, buhay ko kataraw ninyo. Ninyo, manghilak man mo kasi may tabunan ko for sure. Nga naman, wala may smiling mayor. Kakuha ninyo, wala may tabian nga mayor. Kugihan nga mayor. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula rito sa Cebu City, Edmond Hisola, humahataw!
Mahigit 3 milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu nasabat ng mga otoridad sa isinagawang buy-bust operation sa Mabolo, Cebu City. Si Edmond Hisola humahataw. Hataw Balita. Nasabat ng City Drug Enforcement Unit ng Cebu City Police Office ang nasa mahigit 3 milyong pesos na halaga ng hinihinalang shabu sa isang buy-bust operation sa sitio Lahing-Lahing, Barangay Mabolo, Cebu City nitong Sabado, March 18. Kinilala ang suspect na si June Albert Ilaya alias Pangit 24 anyos, residente ng Chinese Cemetery, Barangay Careta, Cebu City. Ayon kay Police Colonel Erinio Dalugdog, bandang alas 9:50 ng gabi, isinagawa ng mga operatiba sa pangunguna ni Police Lieutenant Colonel Dindo Juanito Alaras ang operasyon na humantong sa pagkakaaresto ng suspect at pagkasamsam ng nasa 470 grams ng hinihinalang shabu na may tinatayang street value na 3,196,000 pesos. Nakuha rin sa suspect ang isang sling bag na ginagamit bilang lagayan ng mga iligal na droga at buy-bust money. Nakaharap ang suspect sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2022. Patuloy naman na pinagbubuti ng buong hani ng Cebu City Police ang pagpapaigting sa kampanya kontra iligal na droga para matiyak ang kaayusan, kaligtasan at kapayapaan ng komunidad. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula rito sa Cebu City, Edmond Hisola, humahataw. Pasok na sa quarterfinals ng UNTV Cup Season 9 ng Malacanang Team OPPMS Trailblazers. Gayun din ang NHA Home Masters at GSIS Furies. Samantala nagpaalam na sa liga ang Senate Defenders. Narito ang report ni Bernard Dadis. Matira ang matibay. Yan ang ipinamalas ng Malacanang Team OPPMS Trailblazers at Senate Defenders sa kanilang makapigil hiningang bakbakan kahapon sa nalalapit na pagtatapos ng second round eliminations ng UNTV Cup Season 9. Abante ng 3 puntos ang Senate sa first quarter, 28-25. Umakyat sa 8 puntos ang bentahe ng Senado, subalit natapyasan ng Malacanang sa 4, 45-41 end of second quarter. Kontrolado pa rin ng Senate ang momentum sa third quarter kung saan umakyat pa sa 10 ang abante bago na ibaba sa 7 puntos ng OPPMS, 64-57. Last quarter, lumobo sa 12 points ang advantage ng Defenders courtesy sa 3 ni Lawrence Gasparillo. May 4 minutes and 40 seconds pang nalalabi. Pero nang ibabaw ang never say die spirit ng Malacanang team sa pangunguna ni John Kenneth Alhard na nagbuslo ng napakahalagang 7 points sa higit 3 minutes left ng ball game. Nasundan pa ng much-needed 3-point shot ni Paul Carbajal last 1 minute para agawin na ng Malacanang team ang abante, 84-82. 11.11 seconds left, isa pang 3 ang naipasok ni Gasparillo at naidikit ng Senado sa 87-88 ang score. May pagkakataon pa sana na maipwersa ng Senate ang overtime game, subalit looking for the tie, what a block by Carbajal against Nat. And at the buzzer, spectacular defensive play by Carbajal. Tumunog ang buzzer sa score na 89-87. Panalo ang Malacanang team. Best players of the game sina John Kenneth Alhard na may 22 points at si Paul Carbajal na may 12 points. Dahil sa panalo, pasok na sa quarterfinals ang OPPMS Trailblazers. Nag-adjust kami come the second half from the press to man-to-man defense. Kahit na alam kong limited naman yung personnel ko, tinry pa rin namin kasi sabi ko nga, this is a do or die game, no tomorrow na to.
So sabi ko, todo nyo na. Kung lahat ng galing nyo, ilabas nyo na. And yun, luckily, medyo maganda yung naging outcome. Hats off ako sa players ko. Nakita nyo naman gaano ka-limited yung rotation ko. But they delivered despite being na-injured si Chris Dalaten. Parang third quarter ba yun? So talaga, sabi mo nga, salamat Lord. Habang magpapaalam na sa liga ang Senate Defenders. Pasensya na doon sa mga beneficiaries namin. And kinapos tayo this season. So sana makabawi next season. Pero sana napasaya namin kayo kahit papaano. Salamat kay Kuya. Sa second game, kapwa pasok na sa quarterfinals ang NHA Home Masters at GSIS Furies. Ito ay sa kabila ng tinalo ng NHA ang GSIS sa isa pang makapigil hiningang bakbakan sa score na 102-95. Best players of the game sina Alvin Vitog na kumolekta ng 28 points, 8 rebounds, 3 assists at 2 steals. At si Antonio Lustestica Jr. na nag-ambag ng 18 points, 3 assists at 1 steal. Tila nasayang naman ang 35 points ni Jonathan Pareño at 18 points ni Rene Boy Bansali para sa GSIS. Hirap na hirap nga kami dahil kulang ako sa tao, dami injured sa akin, pero kahit may injury sila, pinipilit nila makapaglaro na maganda. So sana magtuloy-tuloy na ito hanggang sa semifinals. Unang-una, yung players, kulang kami. Maraming nawala sa amin. Pero all in all sa akin, okay na rin yung pinakita ng mga players ko. Hanggang sa uli, pinilit nilang lumaban. Para sa akin, yung last game ngayon, ginawa namin parang practice for the next round. Hindi na kami naggumamit ng play, hindi na kami nag-adjust. Parang maging unpredictable yung laro namin. So kung mapapansin mo, hindi kami humawak ng board, wala kaming ginagawa. Sinabi lang namin, maglaro kayo ng para kayo naglilimahan lang. I-enjoy nyo yung game, kumuha kayo ng kumpiyansa para sa next round. Bernard Daddy's UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Ayan, congratulations. Hataw Balita! Congratulations sa mga nanalo po dyan sa UNTV Cup. Ayan. At shoutout po tayo kay Elena Yang mula po sa Sinbufung, Taiwan, Jada Repolona ng Cavite Central District, Marlu Laison, David Tuason, kay Moises Fabros at Hener Aliparo ng Cabuyao City. Mga suki po natin. At siyempre salamat po sa mga taga-subaybay ng Hataw Balita Pilipinas sa iba't ibang panig ng mundo at sa mga tagapakinig po ng Hataw Balita Pilipinas sa Radyo La Verdad 1350. At happy birthday po sa aking tito, kay Tito Atoy na nasa Lucalo, Italy. At kami po ay nag-aanyaya sa darating po ng March 27 para po sa panibagong session ng Mass Indoctrination ng MCGI. Alas 7 po ng gabi, Philippine Standard Time sa official MCGI social media accounts. Kabilang po ang MCGI channel, ang official YouTube channel ng Members Church of God International. Patuloy rin po namin kayong inaanyayahan na makiisa sa Global Prayer for Humanity tuwing Lunes hanggang Biyernes alas 9:30 ng gabi. Ito po ay naka-stream ng live sa lahat ng MCGI social media accounts. Ang Global Prayer for Humanity ay bukas po sa lahat, anuman ang inyong relihiyon o lahi. Mga kasangbahay, kung meron po kayong balitang hindi ninyo napanood o kaya ay may nais kayong muling panoorin sa Hataw Balita Pilipinas, bisitahin lamang po ang aming mga official social media account. I-like at i-follow ang UNTV News and Rescue Facebook account at i-click ang subscribe button sa UNTV News and Rescue YouTube channel. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na ang iba pang videos na nag-iisang public service channel. Kaya, subscribe, like, and share. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa awit 106 talatang 3. Mapalad silang nangag-iingat ng kahatulan at siyang gumagawa ng katwiran sa buong panahon.
At yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Lunes, ika-20 sa buwan ng Marso 2023. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue at ng UNTV Radyo Libertad 1350, ng ating mga correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po ang inyong amigo, Sherwin Kulubong, at dito sa UNTV at UNTV Radyo Libertad 1350. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.